Mura ang inabot ng mga buaya kay PRRD. Ace Barbell may banat kay PRRD. Mga kongresista gigil na gigil sa ginawa ni PRRD. Grabe to. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon ito, pag-usapan natin itong mainit na issue ngayon. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, pinuno nyo yung tao. Nakapagsalita na sa Senate hearing, gusto nyo pang papuntahin sa hearing nyo. Yan tuloy, supal pala naman kayo. Hindi, ito nga, tuwa nga yung taong bayan na sa ginawa ni PRRD. Akala nyo ba na kapag pag may ganito si PRRD, nababawasan yung supporters or maraming nagagalit? Hindi, mas lalong kinakabiliban si PRRD dito. Ito na nga, pinagmumura nga. Pinagmumura ni PRRD itong mga tronggista, yung mga magna, yung mga buaya sa ating lipunan. Dahil nga sa kagustuhan nila or nanggigigil sila na gusto nilang mapaharap si PRRD sa Quadcom sa kanilang hearing na paulit-ulit na wala namang winta. Kurang window, wala namang winta. So eto na nga, pinagbigyan na talagang supalpal, sagad hanggang buto ang mga binitawang salita ni PRRD tungkol dito sa mga toronggista na to. At eto nga, ito yung ating papanoorin ngayon. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito, syempre, bago natin panoorin yung video ay muna tayo, magbasa tayo ng comment ng mga netizens sa baba. Asan na yung comment? Bakit nawala? Bali, wala na pala tong comment dito. Sige, yan na natin. So ito, PRRD bumuelta sa bantang contempt ng Quadcom. O in fairness sa Net25, medyo umaaringkada na ang Net25 ngayon, mga talagang solid na kakampi na natin itong mga to, At nung nakaraan pala, tignan nyo, nung pumunta si PRRD, si BP Sara sa Iglesia ni Cristo, biglang pumunta rin yung dalawa. Oo, nainggit. Lalo nandun, ang pagkakalam ko, nandun ata si Ma'am Shitars. Kasama ni Daddy Tars. Grabe, talagang ngayon nila magpatalo, Siyempre, sabi nila, ako presidente. Tapos ko, pumunta ko sa iglesia, welcome ko. Tapos ako, pupunta rin dapat ako. Pupunta rin ako kasi siyempre, kailangan baka sabihin ng taong bayan, ayaw na sa akin ng iglesia. Kahit totoo naman. So ito yung mag-uusapan natin ngayon, mga kabanateros, mga kabiyaya. So play na natin to. Samantala, binuweltahan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang House of Representatives Quad Committee sa banta naman ito na ipascite in contempt siya dahil sa hindi niya pagdalo sa kanilang hearing. Ayon po sa dating Pangulo, walang dapat ikagalit ang komite sa kanya kung hindi man ito dumalo sa pagdinig. Anya, wala siyang ekstrang pera para gamitin pamasahe papunta ng Maynila para dumalo lamang sa hearing ng Quadcom. Ko sila sabihin mo. Pera nila. Wala na akong pera Nagpamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo doon, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Hit pa na dating Pangulo, huwag daw siyang takutin. Lahat daw ay nasabi na niya sa pagdinig sa Senado. Yun. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako.
do not give me that. Matatanda na kinwestiyon ng mga kongresista ang kabiguan ng dating Pangulo na dumalo sa pagdinig ng Quadcom kahapon hinggil po sa extrajudicial killings at war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dito to naman kasi kagaya ng sinabi ko sa unang video ko, sa ibang video ko na, bakit pa kailangan pumunta ni PRRD dyan sa Quadcom na yan? Lahat naman nasagot niya na sa Senate hearing. At ito, yung about sa pananakot nila na contempt na yan, hindi pwedeng takutin yung taong yan. Anak ng teteng, lahat ng tumakot dyan, talagang bumaliktad. Hindi ko naman sinasabi na babaliktad kayo, pero ang ibig ko sabihin, baka kayo yung bandang huling matakot sa kanya. Yung totoo dyan, hindi na yan, wala yung sasabihin nyo na contempt, tatakot-takutin yung matanda. Tsaka totoo naman yung sinasabi na ito, ako buhay na testigo ako dyan. Kung gaano kasimple si PRRD. At palagi niya yung sinasabi sa amin ng mga banateros na wala na akong pera. No, kung gusto kong ikampanya yung mga gusto kong tumatakbong party list ngayon, hindi ko magawa kasi wala na akong pera. Dito to naman ilan yung bodyguard ni PRRD na mga syempre yung mga kasamahan pa niyan, magkano ang pamasahe sa eroplano. Tsaka higit sa lahat, may edad na yan. May edad na si PRRD para pabalik-balikin nila dyan. Tsaka dito, obvious naman na lumalabas dito na iko-contempt lang talaga nila si PRRD. Yun lang talaga ang purpose dito na gusto nilang ipahiya at gusto nilang i-contempt. Ngayon bali-balita 'di ba na parang pinapasok na ata ang tawag dito ang ICC. Oo, at ito nga dun sa isang video natin na mapanoorin na parang pumasok na nga daw. So ito na nga ito yung isang video naman. Rodrigo Duterte binanatan ng mga kongresistang umalma na hindi siya sa pagsipot sa Quad hearing. Okay, panoorin natin to. Pinagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas na naggalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Pero ang mismong komite ayaw na raw patulan ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kongresistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Pain ko sila, sabihin mo. Matatandaan si Congressman Caraps Paduano ang isa sa mga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Wow. Pero si Duterte pumalag, hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabbi na siya ng kamera. You don't scare me a bit. Do not give me the... Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa Kamara, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong ayaw na raw patulan ng komite. In deference to him being the former president, we still will accord him on... Ayaw patulan pero gustong-gusto nyo nga yan. Ayaw patulan, tingnan mo mga kasama mo, Gina G. Diba? Ayaw nyo sasabihin nyo, hindi namin pinagpapansin ganyan, pero gustong-gusto nyo patawag. Galit na galit sila Paduano, sila Abante. Oh, diba? Kayong baton nyo ng salita, kaya nakain nyo din necessary courtesy that we can extend to him. Bukod sa House Quad Committee, bumuo na rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Uyop. Gago! Para sa ganyan, may mga oras sila at may mga panahon sila para magbuo ng squad. Pero nung panahon ng bagyo, ilang pulis lang ang nakita mo. Kaya nga dati nung nagbagyo sa kamakailan lang sa Bicol, yung mga nag-rescue ng mga pulis ilan lang. Pero doon sa KOJC, yung nilusob ng mga kapulisan, lalong-lalo na ni Torre, ang KOJC yung umabot po ng halos 1,000
or mahigit pa yung mga pulis dun. Oo, diba? Kitang-kita at may mga video. Pero ngayon, ito na naman, may panibago na naman sila. Imbestigahan naman daw, imbestigahan. Puro na lang tumatakbo dito eh. Ito, isa tong maliwanag na pamamaraan ng gobyerno para mapagtakpan ng kabulastugan at kapalpakan nila na nagagawa sa gobyerno sa Pilipinas. No, ito yung pang tabon. Ito yung tinatawag na the diversional tactic para hindi nga naman mapansin na ibang Pilipino. Para hindi mapansin na ibang Pilipino na todo yung nakakaw nila sa gobyerno. Ganun yung nangyayari ngayon. Kaya ito isang lang to. Kaya nga sabi nga ng mga netizen paulit-ulit na nananawa na kami. Nananawa na kami dyan sa paulit-ulit yung patutsada sa war on drug. Ay napakaganda naman ng kinahinatnan dati niyan. Naging safe ang mga lugar namin, naging safe ang mga anak namin. Hindi katulad ngayon, puro kayo imbestiga sa war on drug ni ex-President Rodrigo Roa Duterte, pero yung mga nawawalang mga kabataan ngayon, hindi nyo pinapaimbestigahan. Diba? Okay, kahit na mo, ikaw na nanonood, tingnan mo nga sa Facebook mo, posibleng hindi dumaan sa wall mo yun. Gago! Diba? Posibleng hindi dumaan yun na maraming batang mga nawawala. Kaya halos araw-araw may mga magulang na nagpo-post. O, tingnan mo sila ngayon, nasan sila nakatuon ng pansin? Sa war on drug. Pinagtatanggol nila yung mga addict na namatay. Pinagtatanggol nila yung mga pusher na namatay. Yung mga drug lord na namatay at nakulong. Ang masama pa nito, yung mga drug lord, pinapakawalan ngayon. Gago! Kung panahon ni PRRD, lahat ng addict ay nag-aklasan. Ngayon, lahat ng addict nagtapangan. Ito ba naman, may lakas-lakas ng tigapagtanggol nyo eh. Gago! Ito ng Quadcom, nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Wow. Personally, my opinion is that I never entertained the ICC. No? Kasi nga, hindi nga po tayo member dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na Miyerkules, November 13. Nagbabalita. Sige lang. Hearing lang kayo ng hearing, Quadcom lang kayo ng Quadcom. So ito, speaking of ICC, may nakita akong video rito na ito nga, no? Matapos si Bulgar ni Ka Eric, Martin at Saldi, illegal na pinasok ang ICC sa bansa. Naku po, delikado ito. Saldi, sino ba tong Saldi na to? Illegal na ipinasok ang ICC sa bansa, PRRD, ipapadukot. PRRD, papadukot nyo? Paktay kayo dyan. Ewan ko na lang kung hahayaan ng mga tiga Davao yan. Malamang sa malamang hindi hahayaan ng mga tiga Davao yan. Hindi totoo yan yung sinasabi ko, ipapadukot nila. Na ano, tas eto pa, kung totoo man tong balita to, anong karapatan ni Saldico na para papasukin ng ICC? So ibig sabihin si Romualdez na yung presidente ng Pilipinas, ganun ba? Ganun ba yon? So ibig sabihin, totoo nga yung hinala ng ibang mga Pilipino na hindi na si Marcos ang presidente. Okay, mapagtatanturin natin yun dahil si Marcos laging walang alam. O, diba? O, tanongin mo sa flood control, di niya alam. Tanongin mo kung anong dapat niyang gawin sa mga nasalanta ng bagyo, di niya alam. Anong gagawin natin? Tawag-tawa ako doon sa ano niya na yun. So, yun, panoorin natin. Habang lubog ang lugar sa baha, Marcos Jr. tuluyang trinaydor ang buong bansa. Itong shocking revelation na isiniwalat ng well-known whistleblower na si Ka Eric kung saan ngayong araw, November 9, 2024, nag-viral ang kanyang live video kung saan tahasan itong inamin sa publiko na nakapasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC, kalakip ang mga ilang opisyales na tila mag-iimbestiga raw at balak ipadukot ang former president na si Rodrigo Duterte. Ito
ang nakakagulat na big revelation na isiniwalat ni Ka Eric ngayong araw, kung saan sinabi nito na habang baha raw sa buong bansa, trinaydor ni Marcos Jr. ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng Martin Romualdez, Zaldico at Trillanes na tila nangasiwa raw ng pagpapapasok ng ilang mga opisyalis ng ICC. So, ibig sabihin, si Trillanes, Zaldico, tsaka si Romualdez ang mga nagpapasok. Gago! Grabe, no? Lupit nyo. Para tuluyang maimbestigahan ang former president na si Rodrigo Duterte, incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo, maging ang ilang mga opisyales ng nooy Duterte administration. Ayon kay Ka Eric, tila mamamayang Pilipino pa raw ang magbabayad ng accommodation. Ito pa, isipin nyo maigi. Sinabi dati ni Marcos Jr. na hindi niya papayagan ang ICC na makapasok sa bansa. So ngayon, ito pala yung diskarte dito. Ito yung plano. Hindi nga si Marcos ang nagpapasok. Pero ang nagpapasok si Romualdez, si Zaldico, tsaka si Trillanes. So ano ibig sabihin nun? Alam nyo, napakalaking kabastusan nito sa bansa natin. Napakalaking walang respeto ng presidente natin na papapasukin niya o hayaan niyang pumasok ang ICC na wala namang jurisdiction dito sa atin yan. Diba? At saka dito mo mapapatunayan na napakasinungaling niya. Nangako siya, hindi niya na daw papapasukin eh. So kung totoo man itong sinasabi ni Ka Eric na to, ito na pala talaga ang talagang nagmamanipula ng bansa natin tong dalawang to. Si Trillanes, aso lang naman yun. Gago! Etong dalawa, si Martin at si Zaldico. Grabe naman to. Grabe to. Sobrang grabe to. Ang mga opisyalis na ito ng International Criminal Court dahil pati ang hotel accommodation tila sagot raw ng buwis ng taong bayan. At ang isa sa mga lugar na tinuluyan o mga hotel kung saan naroon di umano ang mga ICC official ay pagmamayari raw ni Zaldico. Ay, grabe. Iba din, no? Ang lupit. Ang lupit nyo, grabe. Pagmamayari ni Zaldico yung pinag-i-stayan ng ICC. Ang lupit talaga. Talagang gusto talaga nila ipadu. Kaya pala, wait lang. May pumasok sa isipan ko. May mahiwagang pumasok sa isipan ko. Kaya pala gustong-gustong mapatawag ng Quadcom or ng Kongreso si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte para i-contempt nila at kapag kinontempt nila, ipapakuha nila sa ICC. Pwedeng mangyari yun. Kasi mong matatandaan nyo, bakit ang mga congressman na mahuli si PRRD? Norma pa harap nila sa kanilang hearing. Tapos i-contempt nila yan. Yun naman talaga yung ano dyan eh. Yun naman talaga na yung mangyayari dyan. At kapag nalingat ang mga Pilipino, ipapadukot nila si PRRD sa ICC kasi nandito na yung ICC sa Pilipinas. So ganun pala yung magiging plano niyan. Kaya pala atat kayo. Planado pala talaga. Kung sakali man hong totoo itong sinasabi ni Ka Eric, ha? Kung sakali lang naman po. No, hindi ako yung nagpapatotoo. So nagre-reaction video lang ako. Ngayon, nakabuo ako ng isang analisa na kaya pala gusto nilang ipatawag si PRRD sa Kongreso dahil i-contempt nila at kapag na-contempt na nila, ipapakuha nila sa ICC. Ang lupit. Yun pala yun. Aba, iba rin ha? Ito raw ang tunay na betrayal of public trust para kay Ka Eric na siyang dapat natutukan ng taong bayan lalo't hindi na raw biro-biro ang mga detalyeng kanyang nakukuha lalo't galing ito sa mismong administrasyon ni Bongbong Marcos. Narito at panoorin ang full video kung saan buong tapang na isiniwalat ni Ka Eric na nakapasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court para di umano'y dukutin
ang former president na si Rodrigo Duterte. Panoorin ang full video! Mga 11:45 ng gabi, bago maghating gabi, ay Tignan nga natin dun sa tignan natin dun sa pinaka-channel ni Ka-Eric. Alam ko may channel si Ka-Eric eh. Ka-Eric Celis. Tingnan ko nga. Alam ko may channel to. Ito nga. Ay, ito nakita ko. Nakita ko na yung video. Ito, dito tayo sa mismong niya. Sa mismong video niya mag-reaction, no? Mapatungkol dito sa mapatungkol dito sa isyung to sa ICC. Tangina naman, grabe, no? Ayun pala yung diskarte nila doon para tuluyan talaga nilang So ito ito yung video ni Ka-Eric Celis. So i-subscribe nyo po natin. So panoorin natin ito, Romualdez Saldico. Pinatungan ang national budget for 2025 ng 7.7 trillion. Grabe yun, ha? Wait lang, tingnan natin, ha? Tingnan natin kung ngayon ba yung pinaka-video. Umagi, yun lang naman yung nakaputi. So ito nga yun, wala naman nakalagay na wala naman nakalagay na tag dito. Wala naman nakalagay na ICC. So baka ito nga yan. Ayan, panoorin natin. Hi! Pagtatanggol ng mga interes ng katutubo. Monitoring here from cover. Paano kaya medyo namamaus Forward natin para doon tayo mismo sa mismong topic. namamanas po na nandun para po sa pangtawid gutom years old. Ito po'y gagawin naming voluntaryo. Sulok, Davao del Sur, any public office at all levels. Lakang itinatago na involvement tungkol dito. Dapat malinaw po yan. And it shall not only include the candidates in any elective biro lang yan. Or tissues. Forward natin, ha? Protect with moral authority and integrity ang electoral process. So that it will be a message also doon sa lahat ng mga nakaupo ngayon. Maraming salamat, Rena Bahar. Kampanya lagi. Ayos! Mukhang rito dito na nga. Balik tayo dun sa video kanina. Mukhang mahaba pa dito. Malapit na to. Pumasok po na unidentified number muna. Ay, ibang video pala. And then later on, nagpakilala na siya. Retired military or security forces po siya nang galing. At nakikita niya yung aking pagbablog, pagpapahayag at mga paninindigan na ginagawa sa sambayanan, sa Ipanaw Sambayanan, at nung kami aktibo pa direkta sa SMNI. So, mga 5 minutes after, nagpadala na siya ng message. Sabi niya, Ka-Eric, this is going to be explosive, but I believe in your integrity and your capacity na sa iyo ko'y dadaan ang revelations na ito. So, sabi ko, sige, I will protect in confidence kung sino po kayo, although kilala ko na ang pangalan niya, at nag-check na rin ako, authentic naman siya. Pinadala po niya kagabi ang mga impormasyon na sa likod ng kaalaman ng buong mamamayang Pilipino ay pataksil at patraidor na pinapasok ng Marcos Jr. government, nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, at malamang nandyan din si former Senator Trillanes. No po. Yari kayo dito. Mas lalong kakamuhian kayo ng taong bayan dito. Kung sakaling totoo man itong sinasabi ni Ka-Eric na to, ha? Hindi biro to, guys. Isa tong malaking kabastusan sa Pilipinas. Ang mga ICC investigators habang nananalasa ang bagyong Christine sa ating bansa at sinasalanta ang mga mamamayang Pilipino ay pumasok ng illegal, walang pagbubunyag at walang hayag na pag-amin sa gobyerno ni Marcos Jr. Pumasok po nitong huling linggo ng Oktubre ang mga investigador ng International Criminal Court upang magsagawa ng mga interview, investigation at mga pag-ikot sa ating bansa
upang ituloy ang kanilang pangingialam at hindi makatarungang panghihimasok sa soberanya ng ating bansa in the guise of looking out and going after former President Rodrigo Duterte. Grabe yun, no? Lupit nitong tatlong to. Apat pala sila, apat. Si Buhaya 1, Buhaya 2, Buhaya 3, tsaka si Asong Ulol. In kaninang madaling araw ang mga data at ang mga mukha at pangalan nila. At ito po ay very confidential. Hindi ko po muna i-reveal, pero may isang babaeng investigator, 2 lalaki at may isa pang sumunod, mga 4 sila. At ang mga hotel kung saan sila nakapilit. Ang isang pangalan ng hotel ay Hotel Letter M ang initial. Hotel ito ng sidekick ni Tambaloslos. At ang isa ay Raffles Hotel. Pinangalanan ko ng isa. Ito, 3 hotel ang ginamit eh. At fully accommodated with all support, security. Talagang pinagpaplanuhan nila kung paano nila matanggal sa tinik sa kanilang lalamunan itong si Duterte. Talagang gustong-gusto nila talaga. Di malamang sa malamang itong si Marcos may kasunduan to sa mga Ito lang malamang ito ayon to sa sarili kong analisa. Malamang sa malamang tong mga nagpagustong pabagsakin ng mga Duterte, mga taong gustong ipadakip ang mga Duterte sa ICC, malamang sa malamang may connection to sa pinakamalaking sindikato dito sa Pilipinas. Wala akong sinasabing pangalan hindi ko sinasabing etong 4 na to, yan yung 4 na nasa screen, hindi yan Kasi mapapansin nyo, bakit pinaghahaksayan nila to ng panahon? Diba? Bakit? Kasi kung about naman sa parang hinahadlangan sila sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, posibleng mahadlangan sila kasi nandiyan na sila sila na nandyan, so anytime pwede na nilang gawin yan. So hindi masyadong hindi yun masyadong para sa akin hindi yun pinakadahilan. Pangalawa, kung utos man ito ng mga dilawan, dahil matagal naman na talagang magkakampi ang dilawan at ang mga Marcos, pwede rin na ganun kasi marami rin talagang sinagasaan si PRRD dyan sa mga dilawan na yan. Ito yung pinaka talagang number 1 na hinahala ko dito. Ay may isang pinakamalaking sindikato dito sa Pilipinas na talagang nakipagkontsabahan sa mga to. O ganito, ano lang yan offer lang yan. Halimbawa ganito. Ilang taon kayo na ilang taon kayo makakaupo dyan sa gobyerno. So, hindi ba natin pwedeng 50-50 tayo sa mga proyektong or sa mga bentahan na magaganap o sa kanilang kita, sa kanilang negosyo? Basta ang gawin nyo lang, ipakulong nyo si PRRD, si Duterte, at ipakuha nyo sa ICC. O kaya patayin nyo, ganun. Pwedeng mangyari yun. Kasi mapapansin nyo kung about dun sa sinasabi ni PRRD na may addict, may corrupt, hindi na nila masyadong pinapansin yun. Ang inahala ko dito, may isang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas na nasa likod ng mga anti-Duterte ngayon. Ang tanong, sino kaya yun? Kasi hindi mo rin basta-basta mapapapasok ang ICC dito Sa panahon natin ngayon, pera-pera na ang labanan. Hindi tanga ang mga Amerikano na para mag-aksaya sila dito ng panahon na wala silang napapakinabangan. Hindi, totoo yan. Hindi mag-aaksaya ng panahon ng mga Amerikano na wala silang napapakinabangan dito sa Pilipinas. Pupunta sila rito magpapakahirap para lang hulihin si PRRD. Para saan? Para saan? Kasi nga, malamang sa malamang binayaran din tong ICC na to. Binayaran to, may nagbayad dito at hindi lang baka nga trillion pa to. Malupit pa nga dito, 'di ba? Kanina may
may napanood tayo dun sa video ni Ka Eric Celis na parang binawasan daw or parang nagdagdag daw sila ng budget na 1.7 trillion o trillion na ha. So para saan yun? O pwede ngayon yung binayad kay Trillanes. O pwedeng binayad sa ICC yun, di ba? O, ganun lang yun eh. Dito nalaano ako dito na talagang alam mo yun, yung tipong may malaking tao sa likod ng mga nangyayari ngayon. Hindi na to usapang hindi na to usapang alam niyo yun, hindi na to usapang dahil parang nahadlangan sila, no? Dahil hindi sila makapangnakaw sa kabanamay. Posible yun. Wala nang pera Pilipinas eh. Wala nang pera Pilipinas, kaya posible talaga. At lahat pinacilitate para sa kanila. At the back of the knowledge of the entire Filipino people in our country. Masakit pa dito, pinakamasakit pa rito sa issue na to, pagdating sa ICC, sunod ang luho. Pero pagdating sa mga kapwa natin Pilipino, kung ano lang yung maibigay nila, yun lang yun. Dapat magtiis ang mga Pilipino doon dahil yun lang ang binigay nila. Yung mga pinaggagastusan nila yung iba, o katulad yan, yung sinabi ni Pulong Duterte na di umano ay may sahod ang mga kongresista kada hearing. Ay, eto pang mga ICC, hindi pa payag na walang kita tong mga to. Hindi yan sila tanga. Bakit? Si PRRD na ba pinaka-popular na ex-president sa buong mundo? Anong mapapala ng ICC dyan, Naber? Isipin nyo maigi yun, anong mapapala ng ICC dyan? So talagang may involved na napakalaking pera or napakalaking transaction dito. Kaya nila ginagawa to. At ayun, maraming salamat kay Ka Eric Celis sa pagbulgar ng panibago na namang ikakagulat ng sambayanan. No? Pero yun nga, sabihin ko sa inyo, na kapag ginawa nila na ipadukot nila si PRRD, unang-una sa Davao, napakalaking gulo niyan. Pangalawa, baka dyan na mag-aklas talaga ang buong Pilipinas. Huwag nyo nang antayin yun. Bagay, gusto ng gobyerno yun. Kung sakaling mag-aklas ang mga Pilipino, sumugod sa Malacanang, tapos ipapabaril niya yung mga tao, mababawasan yung intindihin niya rito sa Pilipinas. Diba? Mababawasan at mababawasan talaga yun. O parang parang World War, naging World War na yun. Ganoon naman purpose ng World War eh. Bawasan ng populasyon ng mga tao sa isang bansa para bumaba ang intindihin ng gobyerno. Yun naman talaga yun eh. So yung mga banateros, mga kabiyaya, may kokomento nyo dito sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At kayo po ba, papayag po ba kayong dakpin ng ICC si PRRD? Ako na nagsasabi ako, so sarili kong opinion, hindi ako papayag. So comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.